Kit iti topic tayo, ada tayo iti chapter 6. Toy. Chapter 6, paragraph 5. So, daytoy nga chapter, kit ibagbaga na ditoy iti ti topic na ditoy chapter 6, kit may panggep iti basol ti diay nakatnagan ti tao basol ken diay punishment na. So ang pagkahulog ng tao, ang kasalanan at ang kaparusahan nito. So ituloy tayo ti point tayo iti paragraph 5. Iti paragraph 5 kit o i-address na iti persistence iti basol iti biag iti namati. So before nga mapantay jay basaik pailang nga umununa iti paragraph 5. Kunana ditoy paragraph 5. The corruption of nature during this life doth remain in those that are regenerated. And although it be through Christ pardoned and mortified, yet both itself and the first motion thereof are truly and properly seen. So, dito iti bagbagana di ay kinaadda iti basol uray pay no namati tayo. Sino ba iti namati nga awang basol na? Awamit inya. So adalata. So nedatoy, the first nga point na ditoy kit di ay the corruption of nature. Adda iti ongoing corruption tayo. Iti reference na ki Romans chapter 7 verse 18 and then 23. So basahin tayo man ti Romans chapter 7 verse 23. Adaman manglukat iti Bible nata, basain na. But I see in my members another law, waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Ito? 7:23 diyan niya. 18. Oh, Romans chapter 7 verse 18 nga. For I know that nothing good dwells in me, that is my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. So, data niya. Puntos na dito'y adda iti ongoing corruption iti maysa nga tao. So, even after regeneration or being born again, the sinful nature tayo. The sinful nature or the corruption of nature does not completely disappear in life. So, uray no pudno nga namati tayo, naisalakan tayo, ada tayo kini Kristo, kit ada diay sinful nature tayo. Iti nang isurat dito'y reference tayo niya. Romans chapter 7 verse 18 and then verse 23 kit ni Apostle Paul. Ada pa iti kuan. May isang reference, Ecclesiastes 7:20. 1 John 1:8. Amo tayo mit nga ni Paul ki isu na ti
may isang mature nga makuna tayo nga believer inyang insurat na pailang diya niya. Romans chapter 7 verse 18 kin 23 nga reference tayo. So apay nga tanga uray nga naisalakan ti may nga tao kit adala ta diay corrupt nga nature tayo. Haan nga kompleto nga na disappear niya. Just like the baga ni Apostle Paul. Uray pa iti kuna na iti Ecclesiastes 7:20. Surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. That means all are guilty before God. Yeah? Awan ti kasjay. Ni magyaman tayo garod taada ni Hesukristo nga isu iti nang subot iti basol tayo. Now, ituloy tayo di ay paragraph 5. Kuna na dito second part na. Doth remain in those that are regenerate. So, the corruption of the nature tayo kit nagtalinaid kadagijay na yanak nga nabalbaliwan. Dato'y adede ko na tayo the nature of indwelling sin niya. Anya ti nature ti indwelling sin. Dato'y nga remaining corruption along with its first motion or the desires na is still considered truly and properly sin. Nya? Hantay nga ibaga nga gaputan nagbasulakit haanin nga sakdijay niya. Sino ti nag-commit? Di mit tao nga adadjay niya. Hantay yung ipabasol ti sa bali niya. Hantay nga ipabasol kini Satanas, hantay yung ipabasol nga niya pay. Hantay pa ibaga nga gaputa ni Apo Diyos kit tinemnak niya. It is always nga diyay nga regenerate nga tao nga nagbasol kit basol diyay. Niya. So, this comes to nati kuno to. Iti kuna na iti 1 John 1:9. Amutay met daytoy kuna na iti. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Nya. Amutay met diay in quote ni pastor idi last Sunday diay. So, si asino ba iti awang basil na? Amamim ni kit ano manin Romans 7 so Romans 3:23 all have sinned. So if we say we have no sin, agul-ulbud tayo niya. Iti bagbagi tayo. Kit awan iti kinapudno kada tayo. Uray no kasto niya. Although it be true Christ pardoned and mortified, yet both itself and the first motion thereof are truly and properly sin. Ano nga iti status tayo kini Kristo? First, we are, ada tayo kini Adam inya, idihan tayo nga naisalakan niya. When we were not yet regenerate, now, ada tayo kini Christ. Nya? Idi naisalakan tayo. So we are in Christ. So what is our status in Christ? Although it is sin for the believer, it is pardoned and being mortified. Di basol inya? Pardon, napakawan. Being put to death. Through what? Through Jesus Christ. So,
They basol kit napakawan and being put to death. Sumit tinadal tayo idi Friday nga Bible study tayo pa niya. So, kitan tayo dito niya. Ngamin iti basol kit basol lata. Isu iti haang kayat ni Apo Diyos. So nga iti gospel tayo Diyay basol tayo kay ti pag-awag tayo. Inalan ni Heso Kristo diyay cross niya. Na i-exchange diyay kinalintig na ijay ti basol tayo. So, in that case, makuna tayo nga napalintig tayo ngim adalata diyay remaining nga sinful nga status tayo. So, the status tayo kay ni Christ, amo tayon, we are saved. So, dito iti reference tayo niya. No apay nga da iti flesh pa lang kada tayo. For the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. So, ada conflict dito niya. The desire the flesh kit against the spirit. The desire the spirit against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want. Galatians 5:17. Yeah? So, kitan tayo kaditi kasasaad ni Paul dito niya nga adati in kuan iti Romans chapter 7 verse 24. Kuna na dito Pagip daytoy di kayat kung aramidin di ay nasayat ngimha ko nga maaramid. Di aramid dikit haang ko kung mga kayat nga aramidin. So kuna na Romans 7:24. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Who will deliver me? And the answer is in verse 25. Romans 7:25. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. So, to summarize this, the first point, the original sin or innate moral corruption remains in the regenerate as long as they live. So, nag-remain niya. The second point, that it is pardoned through the merits of Christ. Napakawan niya, basol tayo through the merit and virtue of Christ. The third point, that it is gradually mortified. Dati ko na tayo nga mortification of sin. Paulit-ulit dito nga subject or topic tayo. By the work of the Holy Spirit in sanctification. And lastly, that nevertheless all that remains of it and all the feelings and actions to which it prompts are truly of the nature of sin. So, dito iti, last topic tayo iti, paragraph 5. So, anda bati dat dumapay nga inquiries tayo toy. Awan? Anya meaning na daytoy truly and properly. Truly and properly sin. So, isumit lang mas basol di ay. Di arami din tayo gamin, ti adadadado mga handang ibaga nga hanga basol di ay, no nag-comment da. Ba't ko na datoy nga translation dito'y Tagalog. Sa buhay na ito, ang kasamaan ng kalikasan ay nananatili sa
mga ipinanganak na muli, di na born again. Bagamat ang mga ito ay pinatawad at pinatay sa pamamagitan ni Kristo, gayon man ang masasamang likas na ito gayon man ang masamang likas na ito at lahat ng kaniyang mga gawa ay tunay at totoong kasalanan. Tunay at totoong kasalanan. Yeah. So it is sin. Siguro i-isip ka, the Christian, to a Christian's mind, when they become a Christian, even if they sin, it is not sin. That's why maybe they sin. Adda dakas jay nga talaga. Nga adda dati mangmangi ko nga kas jay nga pampamati ngim. Opo sakbit lang ijay. Siyempre, amo tayo mit ada panunod tayo. Sino ti agar aramit ti basul kadi nga sika nga tao nga namatimit lang. So it is truly sin. Yeah. But those are already part of sin. Even the future sin of the Christian is part of sin. Na pardon di ay amo tayo mit first kit ada di sanctification tayo, we have been sanctified. Masang sanctified tayo, ada di kung natin nga progressive meet nga sanctification niya. That's why we read the Bible, we pray, we confess our sins. Dahito nga topic it ada iti dati sanctification kit adan sa ijay chapter 13, Pastor? Di London? Chapter 13. Ngim, hantay pa nga adayo tayo pa ijay nga topic. So naisurat dahito itapno maipakaawat nga ti basul kit, basul. Nga mapabasit di baso. Win. Uray, kada tayo nga naman. Hantay nga i-excuse ti bagi tayo nga, ay, ang asak di ay. Nya, nung nag-commit tayo ti basul kit, basul di ay. So nalawag mit dahito, sin is sin. Damat yung nabasa natin. Sin is parang when we become a Christian, the sin is weakened. Parang the propensity to sin is weakened. Parang it is no longer the one controlling us. But it is slowly being weakened because of the Holy Spirit that is in a Christian. So, when before, you do not ang mga pampansin nila yung basta ang basong ka because that's it, your nature. But when you become a Christian, you are not very aware and the times na basong ka kutaan na kaslain na Christian. And you know very well when you sin and you will never be at peace with God. Confess mo. Pudno di. We sin, but we sin lesser and lesser. Inya, no kasi digang progressive di ay panaka-sanctify tayo. Nya? Kung nagaroon ni Adam may isang preacher nga, the sin you once loved, now you hate. Nya? So, to understand this, previously, last week, I have been listening to the sermon of John MacArthur entitled The Believer and Indwelling Sin na i-expound iti Romans chapter 7. So, no kaya tayo nga maawatan daytoy, search tayo dyan iti YouTube. Nya? Tani Apostle Paul mit lang ti nang surat ditoy. Romans chapter 7. So, nalawag di ay no. Malawagan tayo no. Dinggin tayo di ay point ni John MacArthur ijay. So, adapay point tayo. May isa nga pa so may isa nga rason nga pa nga discourage me di ay panag-usap da ijay osas among Baptist camp yung once saved. Once saved, always saved. Kasi ina-undermine niya yung reality ng remaining corruption at propose siya ng
kaisipan na somehow, ang kasalanan sa buhay ng isang Kristiyano ay hindi may isang seryosong bagay na kailangan pansin. So, yun ang maganda sa perseverance of the saints. Kaya dito sa confession natin na nauna ang arrangement nito nauna yung regeneration at nahuli yung of faith and salvation. Kasi napapaloob doon yung katotohanan ng sanctification natin na ang Kristiyano ay kailangan niyang mag-abide sa Holy Spirit at sa means ng grace na binigay ng Diyos para mag-progress siya sa holiness niya, sa pag-overcome niya sa sin, sa buhay niya. So yung perseverance of the saints na ipapahayag, na maintain natin doon yung hindi nagbago na pagtingin sa corruption ng kasalanan sa isip at gawa ng tao. So, yun. Kaya yung dangerous na yun, bago ka nga idealistic na anong tawag nila doon, mga short hands, osas, ganyan. Hanga umanay, hanga ma-describe mo gusto jay panag biblical understanding tayo iti salvation. So, apay nga ta, dito arrangement ti London Baptist Confession, kit number 14 day saving faith. Di tagamin na i-express jay responsibility ti tao, di human responsibility. Okay. Dahil takit na pa-under jay imo na na-discuss jay the works of God in salvation. Sige. So, dapay. Nasumbatan ba di question ko idi last Sunday? Di ikon. Naman hindi question ko. Jay depravity, bakit depravity lahat? Are truly regenerate people totally depraved? Remaining corruption. Kasi Total, remaining na. Wait. No. We are not totally Dala taon ko in corruption tayo niya. But we thank God nga God deposited the Holy Spirit in us niya. Kit isu iti mangtiti guidance kada tayo. So thank God for that deposit. So ada na i-deposit kada tayo niya. Down payment di ay ada pa isil na. Natatakan tayo. So ayagasim dayta nga bendisyon tayo. Saon sa amitinin? Namar? So, iyan tayo garod daytoy. Ni Brother Joel to ti sumarunod to and our topic will be na topic tayo. Chapter 7. Chapter 7 kuna na is the of God's covenant. So, mapantay iti covenant niya po Diyos. So, shall we pray? Agkararak tayo. Father God in heaven, we thank you for this lesson that although our sins are pardoned, there is still remaining sin in us. But thanks be to God, you have forgiven us through Jesus Christ.
our Lord and Savior. We pray, O Lord, that may you continue guiding us as we grow and mature. May you grant us more wisdom so that we will determine what is wrong and right teaching. Anyaman iti false doctrines, O Lord God, may you grant us the discernment for us to understand. And may you guide us through your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen.